Taong 1973. Mainit ang hapon sa bayan ng Tanay, Rizal. Sa loob ng kampo militar, may isang sundalong tahimik lamang habang pinapahiran ng langis ang kanyang M16 rifle. Tawagin natin siya sa pangalang Sergeant Vergara, hindi tunay na pangalan. 32 anyos, isang veteranong sundalo ng Philippine Army, kilala hindi lang sa tapang kundi sa matalas na pakiramdam. Lumaki siya sa Bukidnon, anak ng isang magsasakat manggagamot. Bawal sa kanya ang takot, kumbagay dugo na niya ang tapang. Ngunit may kakaibang hamon ang dumating sa kanya. Ipinatawag siya ng kanilang komandante, Vergara, ani Colonel Simon, habang nakatingin sa lumang mapa ng Sierra Madre. May nawalang grupo ng sundalo sa tuktok ng bundok Bulalakaw. 4 sila. Huling ulat, may naririnig silang mga boses na babae sa kakahuyan. At bigla na lang silang nawala. Walang senyas, walang bakas. Ikaw na ang bahala. Napatingin si Elmo sa mapa. Ang bundok Bulalakaw, isang lugar na sinasabing sagrado ng mga katutubo. Maraming alamat ang bumabalot dito. Ayon sa mga matanda, ito raw ay tinitirhan ng mga diwata, mga nilalang na hindi dapat gambalain. Sir, di ba may kasunduan tayong hindi dapat sumampa sa taas ng bundok mula Hunyo hanggang Agosto? Tanong ni Elmo. Tama ka, pero wala na tayong oras. 2 araw na silang nawawala. At yan ay kabahagi ng ating soberanya. Hindi tayo pwedeng matakot sa mga alamat. Walang nagawa si Elmo kundi tanggapin ang misyon. Kinabukasan, kasama ang 4 na piling tauhan, sinimulan nila ang pag-akyat sa bundok. Kasama niya si Corporal Ben, ang kanyang matalik na kaibigan, si Private Arlan, ang pinakabata, at ang magkapatid na sina Sergeant Mando at Corporal Rene, parehong galing Bicol at sanay sa mga kabundukan. Pagdating nila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng malamig na hangin. May kakaibang halimuyak ang simoy, hindi amoy kahoy, kundi amoy ng bulaklak na hindi nila maipaliwanag. Parang amoy ng sampagwita na may halong tamis ng ubas. Bulong ni Arlan habang tinititigan ng mga puting bulaklak sa gilid ng daan. Huwag kang hihiwalay, paalala ni Elmo. Basta't manatili tayong magkakasama. Habang umaakyat sila, napansin nilang may mga damong biglang nagbubukas na para bang tinuturo ang daan. May mga ibong tila hindi ordinaryo. Makinang ang balahibo at nagkakanta ng mga salitang parang wikang hindi nila alam. Ika-4 na araw ng pag-akyat, madilim ang ulap, tila may paparating na bagyo. Kaya minabuti nilang maglatag ng kampo sa isang malawak na paglilinang sa tabi ng isang sapa. Gabi, habang nagkukumpol-kumpol sila sa apoy, biglang may narinig na mga alingaw-ngaw ng tawa ng babae, tila musika sa hangin. Narinig niyo yon? Tanong ni Mando. Walang babae rito, Sarge, sabat ni Rene. Tayo lang at mga unggoy siguro. Pero si Elmo hindi na kumibo. May nararamdaman siyang kilabot sa batok. Alam niyang hindi iyon ordinaryo. At lalong lumala ang kutob niya nang biglang mawala si Arlan. Arlan! Sigaw ni Ben habang kinikislap ang flashlight sa paligid. Wala. Walang bakas. Wala ring tunog ng pagtakbo o ingay ng mga hayop. Kinabukasan, habang hinahanap si Arlan, si Elmo ang nakakita ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang puting belo na kasabit sa isang sanga. Malinis, mabango, at tila bagong laba. Walang sino man sa grupo ang may dalang ganoong gamit. Sa kanyang pagpupursige, lumayo si Elmo sa kanyang grupo at sinundan ng isang makipot na daang tinatabing ng mga puno. Hanggang sa dumating siya sa isang patag na lugar kung saan may lawa sa gitna, malinaw na parang salamin. At doon niya siya nakita, isang babae, nakaupo sa gilid ng lawa, mahaba ang buhok, suot ang puting saya, at may mga bulaklak sa buhok. Maputi,
May kutis na tila perlas. Tumitingin sa kanya, ngunit hindi natatakot. "Huwag kang lalapit, sundalo," wika ng babae sa boses na musika sa hangin. "Sino ka?" tanong ni Elmo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ako si Amihan, anak ng hangin, diwata ng bundok Bulalakaw, at hindi ka dapat naririto." Ngunit huli na. Sa unang beses nakaramdam si Elmo ng bagay na matagal nang wala sa kanya. Pagkakabighani. Hindi dahil sa ganda lang ng diwata, kundi dahil sa titig nito. Titig na tila alam ang lahat ng lungkot, galit at pagod sa puso ng isang sundalo. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Elmo ang isang tinig sa kanyang likod. "Kung hindi mo siya iiwan, hindi ka na makakabalik." Nakatayo si Elmo sa harap ni Amihan, ang diwatang unang bumighani sa kanyang mata't damdamin. Parang nawala ang bigat ng misyon, ang panawagan ng kanyang pagiging sundalo, at ang takot na nadarama sa kakahuyan ng kabundukan. Ang katahimikan ng paligid ay tila naging awitin sa kanyang pandinig. Ang ihip ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat. Ang mga dahon ay kumakaway na animoy inaanyayahan siyang lumapit pa. "Sino ang nagsabi ng babala?" tanong ni Elmo habang palingalinga sa paligid. Ngunit walang ibang tao roon. Si Amihan lamang, nakaupo pa rin sa tabi ng lawa, at ang mga aninong gumagalaw sa mga sanga ng puno, parang may mga matang nakatingin sa kanya sa dilim. "Boses iyon ng isa sa aking kapatid," paliwanag ni Amihan. "Pinagbabawalan akong makipag-ugnay sa mga taong lupa, lalo na sa isang tulad mo." "Tulad ko?" tanong ni Elmo, unti-unting lumalapit. "Ikaw ay isang mandirigma. May dugong palaban, may pusong binabalot ng galit, poot at sugat mula sa inyong daigdig. Kami mga nilalang ng kapayapaan, ng kalikasan, kaya't bawal." Huminto si Elmo sa layong 3 hakbang mula kay Amihan. Ngayon ay mas aninag na niya ang mukha nito. Walang bahid ng kasalanan, tila inosente, ngunit may lalim sa mga mata. "Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka," bulong ni Elmo. "Pero kung ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kasamahan ko, pakawalan mo sila." Napayuko si Amihan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa damuhan. "Hindi ko sila kinuha. Hindi ako ang may kagagawan. May ibang nilalang dito sa bundok, mas matanda pa sa akin, mas makapangyarihan, at mas mapanganib. Ngunit dahil nakita mo na ako, at nakita rin kita, nakagapos na ang kapalaran natin sa isa't isa." Nanlaki ang mata ni Elmo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa puso niya ay unti-unting may pumipintig. Isang uri ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. May nararamdaman siyang hinila siya sa diwata, hindi ng laman, kundi ng kaluluwa. Biglang lumamig ang hangin, umalo ng tubig sa lawa kahit walang hangin. At mula sa gilid ng kakahuyan, may dumungaw, mga mata na kulay pula, humahalimuyak ng baho ng dugo. "Kailangan mong umalis," biglang sabi ni Amihan. Tumayo at humarap sa kakahuyan. "Hindi ka pa handa. Hindi ko kayang iwan ang mga kasama ko." Ngunit bago pa man makapagtapos si Elmo, biglang lumapit si Amihan. Inilapat ang kanyang mga palad sa sentido ni Elmo. Tumigil ang oras, nawala ang ingay, nawala ang paligid. At sa isang iglap, nasa kampo na ulit si Elmo. Sa kampo. Nagising si Elmo na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Malamig ang pawis sa kanyang batok. At nasa tabi niya si Ben, si Mando, at si Rene. Buo, ngunit tulala. Si Arlan, wala pa rin. "Nagising ka rin, Sarge," bulong ni Mando. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sabay-sabay tayong nakatulog. Parang pinatulog tayo. Naghahanap sila muli ng bakas. Wala. Ngunit sa likod ng isang puno, nakita ni Elmo ang isang maliit na supot na yari sa dahon. Binuksan niya ito
at nakakita siya ng sangkap na hindi pamilyar sa kanya. Isang piraso ng itim na bato, bulaklak na hindi niya kilala, at isang hibla ng gintong buhok. Napakuyom si Elmo. Alam niyang si Amihan ang naglagay nito sa kanyang bag. Gabi sa kampo. Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Elmo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Amihan. Paano siya nagpakita? Ano ang koneksyon nila? At higit sa lahat, bakit tila alam na nito ang laman ng kanyang puso? At sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling may bumulong sa kanyang tainga. Hindi ito ang huli nating pagkikita, Elmo. Ngunit kailangan mong pumili. Isa ka bang tagapagligtas o isang mananakop? Muling sumikat ang araw sa paanan ng bundok Bulalakaw. Ngunit para kay Elmo, hindi ito ordinaryong umaga. Ang liwanag ng araw ay tila may kulay pilak at ang hangin ay may halimuyak ng pamilyar, ang bango ng buhok ni Amihan. Tahimik ang paligid habang naghahanda sila ng almusal. Si Ben ay abala sa pagtimpla ng kape, habang sina Mando at Rene ay nagmamasid sa paligid, waring naghahanap pa rin ng anumang bakas ni Arlan. Ngunit si Elmo tila nawawala sa sarili, nakaupo lamang sa isang patpat na upuan at nakatitig sa puting ulap na bumabalot sa itaas ng bundok. "Sarge," sabi ni Ben, "parang hindi ikaw yan ah. Kanina ka patahimik." "Hindi ko alam, Ben," sagot ni Elmo. "Parang may bahagi ng sarili ko ang naiwan sa kagubatang yon. At si Arlan, hindi ko matanggap na basta na lang siyang nawala." "Gusto mo pa bang ituloy ang paghahanap? Ipagpaalam na lang natin at bumaba. Delikado na rito." Umiling si Elmo. "Hindi ako bababa nang wala si Arlan at may nakita ako kagabi. Isang babae, hindi tao pero hindi rin halimaw. Isa siyang diwata." Napatigil si Ben. Unti-unting nagdilim ang kanyang muka. "Diwata? Sigurado ka? Nakarinig na kami ng mga kwento tungkol dyan. Minsan may nawawalang batang lalaki tapos makikita na lang na tulala o minsan patay. Dapat hindi ka na nagpakita." Ngunit hindi na nakasagot si Elmo dahil ang kanyang isipan ay nilamon na naman ng biglaang antok. At bago pa man siya makalaban, napapikit na ang kanyang mga mata. Sa panaginip, naroroon siyang muli sa gilid ng lawa. Nakatayo si Amihan sa gitna ng tubig, nakasuot ng pilak na saya, habang ang hangin ay umiikot sa kanya na parabang buhay. "Elmo," tawag ng diwata. "Ang oras ay nagmamadali. Hindi mo pa alam ang lahat, ngunit may bahagi ng iyong pagkatao na mahalaga sa balanse ng aming mundo at sa inyo. Isa kang bantay, isang tagapamagitan. Bakit ako? Sundalo lang ako. Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Dahil ikaw ay may pusong hindi nasusugatan ng takot, ngunit may sugat na hinahanap ang paggaling. Ikaw ang unang tumingin sa akin, hindi bilang nilalang na dapat katakutan, kundi isang nilalang na dapat unawain." Lumapit si Elmo. Hindi na siya natatakot. Tila bawat salita ng diwata ay bumubura sa mga tanong sa kanyang puso. "May kasunduan noon," patuloy ni Amihan, "na ang tao at engkanto ay hindi dapat magsanib. Ngunit may puwersang sumisira sa kasunduan. May nilalang nagising na muli, masama at matagal nang nakagapos sa kailaliman ng bundok. At siya ang kumuha kay Arlan. Kapag hindi napigilan, maraming mundo ang madadamay." "Sino siya?" tanong ni Elmo. "Si Tagasala, ang nilalang ng uling at apoy. Isa siyang dating Diyos ng kadiliman na pinalayas mula sa kalangitan ng mga diwata. Ngunit ngayon, naghahanap siya ng sisidlan, katawang may lakas, isip at puso ng tao upang makabalik. At ako ba ang pipigil sa kanya? Ikaw at ako. Ngunit bago tayo magsanib, kailangan mong makita ang katotohanan ng iyong sarili. Isang lihim ang bumabalot sa iyo, Elmo. Ikaw ay hindi lamang sundalo." Pagkagising, muling nagising si Elmo. May halong pawis ang kanyang muka
at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit may hawak siyang hindi niya alam kung paano napunta sa kanya. Isang butil ng kristal na berde, kasing laki ng butil ng munggo, na tila may ilaw sa loob. Napansin ito ni Ben. "Ano yan? Saan mo nakuha?" "Hindi ko alam. Pagmulat ko, nasa palad ko na." Maya-maya pa, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang langit ay biglang dumilim at may gumalaw sa kakahuyan. Hindi hayop, hindi tao. Isang anino na parang usok, mababa at mabilis ang galaw. "Mag-alerto!" sigaw ni Elmo. Naghanda sila ng armas. Ngunit habang ang iba ay nakaabang, si Elmo ay tahimik lang dahil alam niyang hindi ito laban ng bala o baril. Isa itong laban ng kaluluwa. Ang paligid ay tila biglang nabalot ng malamig at makapal na hamog. Bawat hakbang ni Elmo ay nilulunod ng katahimikan, samantalang ang kanyang mga kasama ay pumuwesto. Hawak ang kanilang baril, nakatalas ang pandinig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang pintig, tila may humihila sa kanya mula sa loob. Isang tinig na hindi niya alam kung sarili ba niya o boses ni amihan. "Elmo," pulong mula sa hangin. "Tandaan mo ang kristal. Ang liwanag nito ay panangga mo sa dilim." Hawak niya sa kanyang bulsa ang berdeng kristal, kumikislap-kislap sa loob. Parang may apoy na berdeng sumasayaw. Nang ilabas niya ito, nagsimulang umurong ang hamog sa paligid. "Ano yan?" bulong ni Ben habang sinisilip ang liwanag mula sa palad ni Elmo. "Hindi ko rin alam," sagot ni Elmo. "Pero pakiramdam ko, ito ang magliligtas sa atin." Biglang sumigaw si Rene mula sa kanang bahagi ng kampo. "May dumaan sa likod ng puno!" Sabay-sabay silang tumutok ng armas. Ngunit bago pa man sila makalapit, may isang aninong sumulpot, hindi siya tao. Isa itong nilalang na parang usok na may hugis ng matandang lalaki, may mahahabang kuko, mata na kulay pula, at bibig na bumubuga ng itim na usok. "Ako ang nagbabantay sa kadiliman. Ang ginising ay hindi na muling matutulog." Sumugod ang anino kay Mando, at bago pa man ito makakilos, ay naitulak siya palayo, tumilapon siya sa puno at nawalan ng malay. "Mando!" sigaw ni Rene habang pinapaputukan ng sunod-sunod ang nilalang. Ngunit tila walang epekto, ang bala dumadaan lamang ito sa usok ng nilalang. Napasigaw si Ben. "Elmo, gamitin mo yung batong hawak mo!" At doon, naramdaman ni Elmo ang matinding init mula sa kanyang palad. Ang berdeng kristal ay biglang kumislap ng matindi at sa kanyang paningin, unti-unting bumagal ang galaw ng lahat, parang tumigil ang oras. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang sariling nakatayo, nakapaligid sa kanya ang mga hugis ng mga hayop, isang agila, isang ahas, at isang lobo. Mga anino ng kalikasan na waring pumapailan lang sa paligid niya. Isang panibagong tinig ang narinig niya, mas malalim, mas matanda kaysa kay amihan. "Ikaw ay hindi lamang sundalo, Elmo. Ikaw ay tagapagmana ng bantay likas. Ang iyong puso ay may pintig ng gubat. Sa iyo'y pinasa ang kapangyarihang matagal nang natulog." At sa isang iglap, parang nasaniban ng enerhiya si Elmo. Tumibok ang lupa, umalon ang hangin, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang bugso ng liwanag na tumama sa nilalang na usok. Napasigaw ito, gumapang paatras, at biglang naglaho, iniwan ang tunog ng umuungol na daing. Tahimik, wala na ang anino. Dahan-dahang lumapit si Elmo sa kanyang mga kasamahan. Si Mando ay gising na, pero nanghihina. Si Ben at Rene ay pareho ring nabigla sa nasaksihan. "Anong nangyari sa iyo, Sarge?" tanong ni Rene. "Para kang hindi na tao." "Ni ako, hindi ko alam," sagot ni Elmo. "Pero hindi pa ito tapos. May mas masahol pa kaysa sa aninong yon. At kailangan nating matuklasan kung nasaan si Arlan bago sila."
gamitin siya. Ang pag-amin ni Amihan. Habang nagpapahinga ang grupo, muling naidlip si Elmo. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Amihan. Nakaupo sa isang mataas na bato, ang kanyang buhok ay tinatangay ng hangin. Sa likuran niya, ang bundok bulalakaw ay tila may liwanag na nagmumula sa ilalim. Salamat, Anya, sa pagbangon sa liwanag sa loob mo. Ngunit nagsisimula pa lamang ang gulo, Elmo. Si Tagasala ay gising na. At sa bawat oras na lumilipas, palakas siya ng palakas. Bakit si Arlan? Anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Napayuko si Amihan. May lungkot sa kanyang muka. Dahil siya ay inosente. At siya ay may katawan na kayang tanggapin ang lakas ni Tagasala. Kapag natuloy ang pagsanib, magiging sisidlan siya ng kadiliman. At wala nang makakabawi sa kanya. Kung gayon, tulungan mo ako, bulalas ni Elmo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Dadalhin ko ang aking mga kasama at babawiin namin si Arlan. Dahan-dahang lumapit si Amihan at inilagay ang kamay sa dibdib ni Elmo. May paraan, ngunit hindi ka na makakabalik na tulad ng dati. Sa daang ito, maaaring kailangan mong isuko ang pagiging tao para mailigtas ang mga minamahal mo. Gabi. Walang buwan. Tahimik ang paligid, ngunit hindi payapa para bang ang mismong hangin ay may tinatagong babala. Sa gitna ng madilim na kagubatan sa bundok bulalakaw, nakalatag ang kampo ni Elmo at ng kanyang mga kasama. Ngunit walang himbing sa kanilang mga mata. Tila lahat sila'y nakakaramdam ng paparating na unos. Si Elmo nakaupo sa ilalim ng punong nara, tahimik at may hawak pa ring mahigpit sa berdeng kristal. Sa isip niya paulit-ulit ang sinabi ni Amihan. Maaring kailangan mong isuko ang pagiging tao para mailigtas ang mga minamahal mo. Ano ang ibig sabihin nito? Siya ba ay isa ng nilalang na hindi ganap na tao? May dugo ba siyang may halong mahika? At bakit siya? Habang siya ay nag-iisip, lumapit si Ben. Dala ang kumukulong kape. Hindi pa ako nagkakape ng ganito kaseryoso ang mukha mo, Elmo. Anong iniisip mo? Ben, may tanong ako. Naaalala mo pa ba ang tatay ko? Yung ermitanyong manggagamot sa Bukidnon? Oo, kahit minsan lang tayong nakarating sa inyo. Bakit? May mga kwento siyang sinabi noong bata pa ako. Mga nilalang sa gubat, mga diwata, mga bantay. Akala ko noon, katang-isip lang. Pero ngayon, pakiramdam ko, may totoo ron. Sa tingin mo, ikaw ay isa sa kanila? Umiling si Elmo. Hindi ko alam, pero may isang pangitain si Amihan. Sabi niya, ako raw ay tagapagmana ng Bantay Likas. At ang kristal na ito galing yan sa kanya. Pero parang may nakakakilalang bahagi ng sarili ko rito. Ang matandang lumitaw. Biglang umihip ang malamig na hangin. Umangat ang mga tuyong dahon sa lupa. At sa harap mismo ng kanilang kampo, mula sa anino ng punong kahoy, may lumitaw na matandang nakasuot ng kulay kahoy na balabal. May mahabat puting balbas at tungkod na may ukit ng mga hayop. Nagulat ang buong grupo. Halos napaputok si Rene ng baril, kung hindi lamang pinigil ni Elmo. Wag, hindi siya kaaway. Bulong ni Elmo, hindi niya alam kung bakit ito nasabi, pero may boses sa kanyang loob na nagsabi niyon. Ngumiti ang matanda. Sa wakas, muling bumalik ang dugo ng mga tagabantay. Sino kayo? Tanong ni Elmo. Nakahawak pa rin sa kristal. Ako si Lolo Lakim. Dati akong tagapagturo ng mga Bantay Likas, ang mga nilalang na isinilang mula sa halong dugo ng tao at diwata upang panatilihin ang balanse ng mundo ng kalikasan at katauhan. Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Dahil ngayon ka lang handa. Dugo ng diwata ang nanalaitay sa iyo, Elmo. Ngunit dugo rin ng sundalong palaban, isang dalisay na timpla, at ikaw lang ang may taglay niyon sa panahong ito. At ano ang papel ko ngayon? Pumili.
magsakripisyo, o umiwas. Pero alalahanin mong kung iiwas ka, may mawawala sa'yo. At baka hindi mo na maibalik. Paglalantad ng lahi. Muling inilapat ni Elmo ang kanyang kamay sa kristal. At sa gabay ng matanda, lumitaw ang tanikala ng alaala mga larawan mula sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang ama nakikipag-usap sa isang magandang babae sa gitna ng kakahuyan isang diwata. Ang babae ay may kaparehong mukha ni Amihan, ngunit mas matanda at may hawak na sanggol siya. Ang batang ito ay anak ng mundo at ng kalikasan. Palalakihin mo siyang bilang tao, ngunit kapag dumating ang panahon, babalik siya sa amin. Napasinghap si Elmo. Siya pala ang bunga ng isang pagmamahalan ng tao at diwata at ang diwata. Si Lyra, ang nakatatandang kapatid ni Amihan. Hindi siya isang ganap na tao. Isa siyang anak ng hangin at lupa, isang nilikhang may kapangyarihang hindi pa niya nauunawaan. Ang panawagan. Matapos ang pagbubunyag, muling lumapit si Lolo Lakim. Hindi ka na maaaring manatili sa gitna. Kailangan mong umakyat sa pusod ng bundok Bulalakaw, doon nakaimbak ang huling pitak kung saan gising si Tagasala. At doon rin itinago si Arlan. Paano ko mararating iyon? Tanong ni Elmo. Sa tulong ng gabay, isa sa mga diwata ay magpapakita sa iyo sa tamang oras. Ngunit dapat kang magpasya, handa ka bang iwan ng pagkatao mo upang iligtas ang isang kaibigan? Napatingin si Elmo sa kanyang mga kasama. Napatingin siya kay Ben, sa duguang balikat ni Mando, at sa kawalang pag-asa sa mukha ni Rene. Tumayo siya, hinarap ang liwanag ng silangan. Kung ito ang kailangan, kung ito ang kapalit ng buhay ng kasama ko, handa akong maging bantay likas. Nang sumapit ang madaling araw, nag-umpisa ang paglalakbay ni Elmo tungo sa pusod ng bundok Bulalakaw. Iniwan niya ang kanyang mga kasamang sugatan, ngunit ligtas sa kampo. Si Lolo Lakim ay nagbigay sa kanya ng isa pang kristal. Kulay pula, parang bulalakaw na may apoy sa loob. Ito ay simbolong ng daan ng apoy, paliwanag ng matanda. Ito lamang ang daang makalapit sa kinaroroonan ni Tagasala. Ngunit ang apoy ay hindi basta tinatahak. Susubukin nito ang iyong laman, damdamin at alaala. Naglakad si Elmo patungong silangan. Kasunod ng isang daang nababalutan ng pulang damo at maiitim na bato. Paakyat ito, matarik at mapanganib. Ngunit sa bawat hakbang, tila may humahatak sa kanya. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi pananabik isang paghila ng tadhana. Pagdating sa kuweba ng pagsubok. Sa ika-4 na oras ng kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang malaking kuweba. Ang bunganga nito ay hugis bibig ng leon, at sa loob ay may nag-aalab na liwanag. Sa kanyang pagpasok, isang sigaw ang bumungad sa kanya. Walang makalalampas dito kung hindi mo na hinubaran ng sariling takot. Lumitaw ang isang nilalang, hindi halimaw, kundi isang matandang babae, nakasuot ng itim at pula, may hawak na baston. Siya si Aling Binaya, ang tagapagbantay ng daang apoy. Bago ka dumaan, kailangan mong ilantad ang sakit sa puso mo, ang tunay mong galit, at ang iyong kahinaan. Inilapat ni Aling Binaya ang kanyang kamay sa noo ni Elmo, at sa isang kisap mata, bumalik siya sa isang eksena ng kanyang nakaraan, ang labanan sa Marawi, taong 2017. Alaala ng dugo. Muling nakita ni Elmo ang sarili niyang nakikipaglaban, karga ang baril, lumulusob sa gitna ng putukan. Nakita niya ang duguang katawan ng kanyang kaibigang si Lieutenant Garcia, ang unang sundalong nagpakita sa kanyang nang malasakit. Hindi niya ito nailigtas. Hanggang ngayon, pasan pa rin niya ang bigat ng konsensya. Hindi mo siya nailigtas, Elmo. Bulong ng boses sa kanyang likod. At ngayon, gusto mong iligtas si Arlan. Sa tingin mo, karapat-dapat kang maging tagapagligtas? Oh! Sigaw ni Elmo, luha ang nakaluhod sa gitna ng aninong alaala.
Oo, dahil kahit ilang ulit pa akong mabigo, hindi ko pipiliing talikuran ang sino mang kailangan kong tulungan. At mula sa kanyang dibdib ay kumislap ang pulang kristal. Nagliyab ito at tinupok ang anino ng alaala. Nang buksan ni Elmo ang kanyang mata, wala na ang kuweba, siya ay nasa gitna na ngayon ng pulang kagubatan, ang pinakagitna ng bundok bulalakaw. Pagkikita muli kay Amihan. Sa gitna ng mga puno na parang naglalagablab, muling lumitaw si Amihan. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang buhok ay ginintuan na, at ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng luha at apoy. "Bakit ka pa bumalik, Elmo?" tanong niya. Hindi na tulad ng dati ang boses. May kirot, may pag-aalala. "Dahil hindi ako lalaban sa dilim na hindi kita kasama," sagot ni Elmo. "Dahil hindi mo man sabihin, alam kong ako rin ang iniwan mong tanong sa puso mo." Tumulo ang luha ni Amihan. Lumapit siya kay Elmo at hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagitan nila ay bumigat ang hangin, ngunit ang koneksyon ay tila musika na hindi na kayang sirain ng mundo. Ang pagmamahalan ng diwata at tao ay bawal sa batas ng kalikasan, bulong ni Amihan. "Pero bakit ganito? Sa'yo ko lang nadama ang katahimikan. Kung kasalanan ang magmahal sa'yo, Amihan, handa akong pagdusahan ito habang buhay." Sa gitna ng katahimikan, muling gumalaw ang lupa. Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa buong kagubatan. Sa kalayuan, narinig nila ang halakhak na malalim at nakakabingi ang tinig ni Tagasala. Ang paglalakbay patungong kailaliman. "Oras na," bulong ni Amihan. "Handa ka na, ngunit kailangan nating bumaba sa bitukang itim ng bundok kung saan itinatago si Arlan at kung saan nag-uumpisa ang kadiliman." Pinagdugtong ni Amihan ang kanyang palad sa kamay ni Elmo at ang dalawang kristal, ang berde at pula, ay nagsanib. Nagliwanag ito at lumikha ng isang pinto sa kalupaan, isang lagusan patungo sa kailaliman ng mundo. "Wala nang atrasan, Elmo," bulong ni Amihan. "Ang mundo ng tao at ng diwata ay nasa gilid ng pagbagsak." "At kung ganon," sagot ni Elmo, tumingin sa kanyang likuran, "handa akong isugal ang lahat, kahit ang sariling pagkatao, basta't may mailigtas akong isa." Bumukas ang lupa sa gitna ng kagubatang apoy. Sa pagsanib ng berde at pulang kristal na hawak ni na Elmo at Amihan, isang pinto ng liwanag at usok ang bumukal. Animoy isang hininga sinisikil ng daan-daang taon ng pagkakakulong. Hindi ito ordinaryong kuweba. Ang pasukan nito ay may mga ukit ng sinaunang simbolo, mga hugis hayop, bituin at mga mata. Dito, sinabi ni Amihan, ay nananatili si Tagasala, ang dating Diyos ng kadiliman, na ngayoy muling nagigising upang maghiganti. Sa kailaliman ng bitukang itim, paliwanag ni Amihan habang hawak ang kamay ni Elmo, nakakadena si Tagasala. Ngunit hindi na matibay ang tanikala. Gusto niyang gumamit ng bagong katawan ng tao at pinili niya si Arlan. "Bakit si Arlan?" bulalas ni Elmo, masiglang pinipigilan ang pag-iyak. Wala siyang alam, wala siyang laban. Dahil siya ay inosente, dalisay, at mahina ang panlaban sa mahika. Isa siyang sisidlang madaling sakupin. Ang pagpasok sa bitukang itim. Habang bumababa sa lagusan, nararamdaman ni Elmo ang bigat ng enerhiya sa paligid. Ang pader ng kuweba ay buhay, gumagalaw ang mga anino, sumisigaw ang hangin, at tila may mga matang nakatitig sa kanilang bawat hakbang. Pagdating nila sa unang silid, nakita nila ang tatlong malalaking estatwa na mukhang diwata, ngunit ang mga mata ay bulag at umiiyak ng itim na luha. Sila ang tatlong nagbantay, sabi ni Amihan. Mga diwata na isinakripisyo ang sarili upang hindi makalabas si Tagasala. Pero ngayon, napahina na sila.
Bigla umalingaw-ngaw ang isang tinig sa buong kuweba. Mababa, matigas at nanginginig. Amihan, anak ng hininga at ilaw, bakit mo siya dinala rito? Mula sa isang madilim na pader, unti-unting sumulpot ang isang hugis, isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit usok ang balat, pulang apoy ang mga mata, at may mga sungay na parang puno ng balete. Ikaw si Elmo, anak ng kalikasan at tao, bulong ni Tagasala. Ikaw ang dapat kong katawanin, hindi ang musmos na si Arlan. Napaatras si Elmo. Bigla'y lumitaw ang katawan ni Arlan, nakalutang sa gitna ng silid, nakapikit, parang natutulog, ngunit sa kanyang dibdib ay may nakakabit na ugat ng itim na bato, direktang nakakabit sa puso. Arlan! Sigaw ni Elmo, ngunit hinarangan siya ng isang pader ng usok. Ang alok ni Tagasala. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan, Elmo, bulong ni Tagasala. Ikaw ay mas malakas, mas malinis, mas mahusay. Ipagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihang higit pa sa langit at lupa, kapalit lang ng iyong kalooban. At anong kapalit? Singhal ni Elmo. Kalayaan mong sirain ang daigdig? Tumawa si Tagasala, isang tawa na yumanig sa buong kuweba. Likas sa tao ang kasinungalingan at kasakiman. Ako lang ang refleksyon ng kanilang pinakamalalim na pagnanasa. Ako ang tunay na kalikasan ng sangkatauhan. Ngunit sa harap ng alok, tumindig si Elmo. Hinugot niya mula sa kanyang dibdib ang pinagsanib na kristal. Ngayon ay naglalagablab na ng kulay berde pula ginto. Hindi ako ang sisidlan mo, sagot ni Elmo. Ako ang magtatapos sa iyo. Ang unang labanan. Mula sa kamay ni Elmo, lumabas ang tatlong liwanag hugis hayop. Agila, lobo, at ahas ang kanyang tatlong bantay. Sinalakay nila si Tagasala habang si Amihan ay lumikha ng panangga sa paligid ni Arlan upang hindi na tuluyang maangkin ang kanyang katawan. Umugong ang buong kuweba, nabiyak ang ilang bahagi ng pader. Ang mga aninong nilalang ni Tagasala ay sumugod, ngunit tinupok ng apoy na nagmumula sa kristal ni Elmo. Sa isang iglap, nakalapit si Elmo sa katawan ni Arlan. Iginapos niya ang sarili sa kasama at ginamit ang lakas ng kanyang puso, binigkas niya ang panalangin ng tagapamagitan na itinuro ni Lolo Lakim. Liwanag ng ina, lupa ng ama, ako'y alay upang maputol ang tanikala. Biglang nagsimulang umalon ang ilaw mula sa kristal at ang ugat ng bato sa dibdib ni Arlan ay unti-unting natuyo, nangitim at nalusaw. Ang matinding kabayaran. Ngunit sa huling saglit, isang aninong sibat ang sumaksak sa balikat ni Elmo, isang huling tira ni Tagasala. Napasigaw si Amihan at sa lakas ng damdamin ay inilabas niya ang buong anyo ng kanyang pagkadiwata nagliliwanag, lumilipad, at bumuga ng liwanag mula sa kanyang palad. Tumulong siya kay Elmo at itinapon si Tagasala pabalik sa pinakailalim ng bitukang itim. Hindi pa tapos ito, sigaw ng nilalang habang lumulubog sa dilim. Pagkatapos ng labanan, humina si Elmo. Luhod siyang napayuko sa tabi ni Arlan na ngayoy unti-unti nang nagkakamalay. Sarge? Mahinang sambit ni Arlan. Anong nangyari? Napaluha si Elmo. Wala, ligtas ka na, bunso. 3 araw ang lumipas mula nang iligtas ni Elmo si Arlan mula sa bitag ni Tagasala sa kailaliman ng bundok Bulalakaw. Muling sumilay ang liwanag sa gubat na minsang binalot ng usok at kadiliman. Ang mga ugat na itim sa paligid ng bundok ay nagsimulang matuyo at ang mga hayop ay unti-unting nagbalik sa kanilang mga tirahan. Ngunit sa puso ni Elmo may digmaan pang hindi tapos. Pagbabalik sa kampo. Sa pagbabalik ni Elmo at Amihan, kasama si Arlan, sinalubong sila ng mga kasamahan sina Ben, Mando at Rene. May sugat, may takot, pero buo ang tiwala sa kanilang pinuno. Sarge, anong nangyari roon? Tanong ni Ben.
habang nakatitig sa mukhang tuyot at nananahimik na si Elmo. Matagal ng lihim ng bundok ang sinalubong natin, sagot ni Elmo. At hindi ito huling beses na makakaharap natin ng dilim. Pero habang may isa sa ating naninindigan, hindi ito magtatagumpay. Habang nagpapahinga ang mga sundalo, lumapit si Amihan kay Elmo. Ang kanyang muka ay bakasang lungkot at pangamba. Pabalik na ako, Elmo. Mahinang wika ng diwata. Hindi ako maaaring manatili rito. Ang paglabag ko sa hangganan ay may kabayaran. Kung ganon, paano na tayo? Tanong ni Elmo. Pigil ang luha. Ngayon pa bang alam ko na kung sino talaga ako? Iiwan mo rin ako? Hindi ako ang iiwan, Elmo, sagot ni Amihan. Ikaw ang kailangang pumili. Mananatili ka ba sa mundong ito, sa mundo ng tao, ng digmaan, ng tungkulin bilang sundalo, o sasama ka sa akin sa mundong hindi ka kilala ng sangkatauhan, ngunit doon ay buo ang iyong pagkatao? Natahimik si Elmo. Napatingin siya sa kanyang mga kasama sa mga sugatan, sa mga taong patuloy na lumalaban sa mundong puno ng kaguluhan. Ngunit napatingin din siya kay Amihan, ang nilalang na hindi niya sinasadya, ngunit buong puso niyang minahal. Ang desisyong pumunit sa puso. Sa gabing iyon, naglakad si Elmo sa gilid ng ilog. Hawak niya sa palad ang pinagsanib na kristal, ang naging susi ng kanyang pagkakakilanlan, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang puso. Lumabas si Lolo Lakim mula sa anino ng mga puno. Ang anak ng tao at diwata ay kailangang mamili. Hindi pwedeng manatili sa gitna ng dalawang mundo habang buhay. Paano kung ang mundo ng tao ang kailangan ako? Tanong ni Elmo. At paano kung ang puso ko ay sa mundo ng diwata? Ngumiti si Lakim. Kung tunay ang puso mo, darating ang panahon na ang dalawang mundong ito ay hindi na kailangang paghiwalayin. Ngunit sa ngayon, isa lamang ang pwedeng yakapin. Ang umagang may sagot. Nang sumikat ang araw, lumapit si Elmo kay Amihan. Habang ito ay nakatayo sa gitna ng kakahuyan, handa nang bumalik sa kanyang mundo. Amihan, sambit ni Elmo. Lumingon ang diwata. Sa kanyang mata ay may luha, ngunit tanggap na ang maaaring isagot ng binata. Ngunit sa halip na pamamaalam, inabot ni Elmo ang kanyang kamay. Kung kailangan kong lisanin ang pagkatao ko bilang sundalo para sa kapayapaan ng dalawang mundo, gagawin ko. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa iyo. Elmo, mangiyak-ngiyak na, sabi ni Amihan. Kapag pinili mo ako, hindi mo na muling makikita ang mundo ng tao. Hindi ka na babalik sa dati mong anyo. Ikaw ay magiging tagapamagitan, isang nilalang na hindi lubos na tao, hindi rin lubos na diwata. Ngumiti si Elmo at sa unang pagkakataon buo ang loob. Marahil iyon ang tadhana ko. Wala nang takot sa puso ko kasi kasama kita. Ang pagalis. Sa huling sandali, habang tulog pa ang kanyang mga kasama, lumakad si Elmo patungong gitna ng kagubatan, kung saan hinihintay siya ni Amihan. Sabay silang nawala sa liwanag ng araw, parang ulap na niyakap ng hangin. Dinala ng kalikasan patungo sa isang lugar na hindi kayang maabot ng tao. Isang liham ang iniwan ni Elmo. Mga kasama, salamat sa tiwala at katapatan. Hindi ko kayo kailanman malilimutan. Ngunit sa gitna ng dilim at liwanag, napili kong maging tulay hindi sundalo ng giyera, kundi sundalo ng pagkakaunawaan. Maging matatag kayo hanggang sa muling pagkikita. Pagkatapos ng lahat, sa kasaysayan ng hukbo, naitala lamang si Elmo bilang isang sundalong nawala sa kabundukan, isang misteryong hindi na nalinawan. Ngunit taon-taon, may mga kwento sa mga bundok at baryo. Isang nilalang na may mata ng sundalo at tinig ng hangin, tagapagligtas ng mga naliligaw, tagapagtanggol ng mga inosente at bantay ng kalikasan. Ang kanyang kwento ay isa ng alamat.
Ang sundalong umibig sa diwata ang naging tulay ng dalawang mundong matagal nang pinaglayo. Wakas.